Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action film na pinamagatang The Mercenary. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa Central Africa sa isang kampo ng mga armadong grupo. Dito, makikita ang grupo ng mga nagtatagong mersenaryo. Biglang umatake ang grupo at sumiklab ang isang matinding putukan. Nagawang mapataob ng mga goons ang karamihan sa kanilang target at napigilan ang kanilang leader. Ang bida namang si Max ay makikitang nakikipaglaban sa dalawang sundalo. Sa huli, nagawa niyang patayin ang dalawang kalaban gamit ang kanyang itak. Ipinaalam sa kanila ng kanilang commander na si Leclerc na kailangan nilang sugpuin ang iba pang mga kampo sa mga darating na araw. Sa sumunod na eksena, napadpad sila sa Iraq at nagtungo sa isang bayan upang isagawa ang kanilang misyon. Bilang isa sa pinakamahuhusay na miyembro ng assassination group, unang tumakbo si Max at pumwesto sa isang maliit na burol habang dala ang kanyang rifle. Pagkaraan ng ilang sandali, sumabog ang isang bomba at ang grupo ng mga assassin ay nagsimulang magpaputok. Ang pagiging organisado ng mga mersenaryo ang nagpahintulot sa kanila upang mangibabaw sa laban. Ipinaalam ng commander kay Max na sinusubukang tumakas ng ilang kalaban, kaya sinundan sila ni Max para patayin. Pagkatapos, pumasok siya sa isang sagradong lugar at nakita ang mas marami pang kalaban. Gamit ang husay sa pakikipaglaban, nagawa niya pa ring manalo laban sa 13 lalaki. Ipinaalam sa kanila ni Leclerc ang kita nila para sa misyong ito at nagtungo muli sila sa bagong lokasyon sa Colombia. Ang target ng mga hitmen ay isang drug cartel na naghahanda na para maghatid ng malaking halaga ng ilegal na droga. Dahan-dahan silang lumapit habang naglalakad sa kagubatan. Pumwesto na sila at nagsimulang magpaulan ng bala na agad namang ikinamatay ng mga kalaban. Nakita ni Max ang isang inosenteng babae at nag-alangan itong barilin, ngunit biglang sumabog ang isang bomba at saglit siyang natigilan. Tumakas ang babae habang sinusubukan siyang hulihin ng isang sundalo at sinundan sila ni Max. Sinimulang hubaran ng sundalo ang babae, ngunit dumating si Max sa tamang oras at sinipa ang manyak sa kanyang mukha. Nagsimulang maglaban ang dalawa at ginilitan ng lalaki si Max sa kanyang leeg. Sa proseso, nahanap ng babae ang isang granada at pinasabog ito dahilan para mawalan ng malay si Max. Sa kabilang banda, ninakaw ng grupo ang mga kontrabando at naghanda ng umalis. Sinabi ng sundalong sumaksak sa bida na patay na si Max, ngunit hindi dito naniwala si Leclerc at inutusan ang lahat na hanapin siya dahil si Max ang pinakamagaling niyang sundalo. Nahanap nila ang kanyang rifle, ngunit mauubos na ang kanilang oras at nagpasya ng umalis sa lugar. Makalipas ang ilang oras, nagising si Max ngunit dumudugo pa rin ang kanyang sugat sa lalamunan. Bumangon siya at nagsimulang maglakad ngunit hindi maintindihan kung nasaan na siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya kinagabihan sa isang nayon. Nahanap siya ng isang matandang lalaki at dinala siya sa kanyang bahay. Lumalabas na isang pari ang lalaki at siya si Father Elias. Inalagaan niya si Max, binigyan ng damit at ganamot ang kanyang mga sugat. Pagkatapos nito, inalok ng pari na lumabas si Max at dinala siya sa isang simbahan. Inutusan siya ng pari na linisin ang simbahan upang mabayaran ang ginawa niyang pagtulong. Pagkatapos malinisan ang simbahan, inanyayahan siyang maghapunan ni Elias at iginiit na hindi siya pwedeng tumanggi. Kinagabihan, nakilala ni Max ang katulong ng pari at sabay na kumain kasama nila. Sa kasamaang palad, hindi siya makapagsalita dahil sa kanyang sugat sa lalamunan, kaya isinulat niya na lang ang kanyang pangalan sa isang kapirasong papel. Ipinagpalagay ng pari na merong itinatago si Max at hindi lang nagkataon ang kanilang pagkikita. Kinabukasan, nagwawalis sa kwarto si Max nang mahanap niya ang isang rifle. Nakita ito ni Elias at pinaalam na armas ito ng namatay na pari doon at ginagamit ito sa paghuli ng mga hayop upang ipamahagi sa taong bayan. Bago umalis ang pari, inimbitahan niya si Max na sumali sa misa. Nagpakilala si Max at nakinig sa homilya ng pari. Kinagabihan, muli silang naghapunan at sinamahan sila ni Father Tiago. Nang sumunod na araw, pinaalam ni Father Tiago na pinagsususpetsahan niya si Max na isang mapanganib na tao. Nakinig si Elias sa kanya at pinaalam na huwag matakot sa kanyang panlabas na itsura. Kaya naman, ibinigay ni Father Elias kay Max ang uniforme ng isang tunay na pari upang maiwasang matakot ang mga taga-nayon sa kanya. Kinabukasan,
tumatakbo ang isang takot na babae at humingi ng tulong kay Max sa pag-aakalang isa siyang pari. Sinabi ni Father Tiago na hindi siya tunay na pari at kinuha ang babae upang tulungan ito. Hindi nagtagal, pumasok ang dalawang lalaki sa simbahan na hinahanap ang babae. Nanatiling tahimik si Max ngunit nagsimulang magbanta ang mga lalaki. Humingi sila ng makakain kaya pumunta si Max sa kusina para kumuha ng pagkain. Ipinaalam sa kanila ni Elias na kakausapin niya ang mga ito, ngunit kontrolado na ni Max ang sitwasyon. Bumalik siya sa simbahan na may dalang pagkain, ngunit pinagkatuwaan siya nito at sinabing lasang tae ang pagkain ng mga pari. Nanatiling kalmado si Max at umalis na ang dalawang lalaki. Isang araw, sinabi ni Elias na gusto niyang ipakilala ang isang taong pinagkakatiwalaan niya. Umabante si Father Tiago sa pag-aakalang siya ang tinutukoy, ngunit binanggit ng pari ang pangalan ni Max na ikinagulat ng lahat. Ipinagmalaki ng pari si Max dahil nilabanan niya ang mga miyembro ng drug cartel nang hindi gumagamit ng dahas. Sa sandaling yun, bumalik ang masasamang lalaki mula kahapon upang kunin ang batang babae. Pinigilan sila ni Max at sinabing merong dalang baril ang mga lalaking ito dahil sila'y mga duwag. Napatawa na lang ang dalawa at sinubukang atakihin si Max, ngunit madali silang napatumba ni Max sa loob lang ng ilang segundo. Humingi siya ng tawad kay Father Elias, ngunit namangha ang mga tao at hiniling kay Max na turuan sila ng self-defense. Maya-maya, nagsisibak ng kahoy si Max habang nakikinig sa mga salita ng pari. Pinaalam ni Elias na dapat niyang turuan ng self-defense ang mga tao. Ngunit iginiit ni Max na mas mahusay siya sa opensa kaysa sa dumipensa. Sinabi ng pari na matutuwa ang Diyos kung matutulungan niya ang mga ito, at dito na nakumbinsi si Max na dapat niyang turuan ang iba na ipagtanggol ang kanilang sarili. Samantala, ang dalawang lalaking binugbog ni Max ay bumalik sa kanilang boss at nabunyag na ito ay si Commander Leclerc. Nagsumbong ang dalawa na kagagawan ito ng isang simpleng pari at pinaalam na kamukha ito ni Max na nasa group photo ng mga sundalo. Sinabi ng ibang mersenaryo na matagal nang patay si Max, subalit hindi nila natagpuan ang kanyang katawan, kaya naman nahaharap sila sa isang malaking problema. Ngunit naniniwala si Leclerc na nagsisinungaling sila dahil walang awa dapat silang pinatay ni Max sa simbahan. Ang hindi alam ni Leclerc ay ibang tao na ngayon si Max at bago na ang kanyang mga prioridad. Samantala, tinuturuan ni Max ang mga taga-nayon kung paano lumaban. Nagtanong si Father Tiago tungkol sa kanyang nakaraan at humingi ng paumanhin sa kanyang maling panghuhusga. Sa sandaling yun, pumasok si Leclerc sa simbahan at nagulat nang makita si Max na nakadamit bilang isang pari. Isiniwalat ni Leclerc sa dalawang pari ang nakakatakot na nakaraan ni Max at kung gaano nakarami ang taong napatay niya, kabilang dito ang mga babae at bata. Idinagdag ng commander na si Max din ang pinakamahusay niyang assassin. Dahil sa pagbugbog sa dalawang lalaking yun, nilabag ni Max ang isang panuntunan at ngayon, kailangang mamatay ng dalawang tao sa nayon. Sinubukang makipag-ayos ni Elias upang wag masangkot ang mga inosenteng biktima, ngunit hindi siya nagtagumpay. Iminungkahi ni Leclerc ang isang kasunduan kung saan hahayaan niyang mabuhay sila kung sasamahan siya ni Max na maghapunan ngayong gabi. Pumunta sa kwarto si Max upang kunin ang kanyang mga gamit, ngunit sinundan siya ng dalawang pari at kinumbinsi siyang manatili dahil ibang tao na siya ngayon. Niligtas niya ang buhay ng kawawang babae noon at pinatunayang hindi na siya halimaw. Sa huli, nagpas siyang manatili ni Max, ngunit pumunta pa rin siya upang makipag-usap kay Leclerc para malaman kung ano ang kailangan niya. Naabutan ni Max ang dati niyang mga kasamahan na tumawa nang makita siyang nakadamit bilang isang pari. Matapos makumpirmang wala siyang dalang armas, pinapasok na siya sa loob. Inimbitahan siya ni Leclerc na kumain at uminom, ngunit sumagot si Max na hindi siya nagugutom. Tinanong niya si Leclerc kung anong kailangan niya at inanyayahan siya ng commander na muling sumali sa grupo. Humingi siya ng tawad sa dalawang lalaking binugbog niya, ngunit wala na muli siyang balak na maging mersenaryo dahil nagbago na siya ngayon. Pinaalam niyang lilisanin ang nayon ngunit kailangang mangako ni Leclerc na lulubayan niya ang mga taga-nayon. Nainis ang commander ngunit nangako siyang hindi gagalawin ang mga inosente. Subalit nang sandaling makaalis na si Max, inutos ni Leclerc sa iba na kailangan na nilang patayin siya. Nang makabalik na si Max sa simbahan, pinaalam niya sa mga pari na kailangan niya nang umalis para sa kanilang kaligtasan. Sa sandaling yun, dumating si Leclerc na kasama ang kanyang koponan. Sinimulan nilang bugbugin si Max at pagkatapos ay inilagay siya sa krus.
Pagkatapos nito, lumabas na sila Clerk kasama ang kanyang mga kagrupo at sinimulang pagbabarilin ang simbahan upang patayin si Max. Sa kabutihang palad, nagawang makalaya ni Max at nakapunta sa labas habang ang grupo ng mga goons ay nagmaneho na palayo. Niligtas ng mga pari ang buhay ni Max at dinala siya sa isang ligtas na lugar. Kinabukasan ng magising si Max, sinabi sa kanya ni Elias na pinatay ang 2 tao sa nayon at nawasak na ang simbahan. Subalit pinaalam ng pari na muli nilang itatayo ang simbahan, ngunit binalaan siya ni Max na hindi na siya pwedeng bumalik dahil papatayin silang lahat ni Leclerc. Ibinunyag ni Father Tiago na napipilitang makipagtulungan ng mga taga-nayon sa mga mersenaryo dahil kung hindi ay papatayin sila. Nakonsensya si Max, ngunit sinabi sa kanya ni Elias na ang pagkabuhay niya ay nangangahulugan na meron siyang misyon mula sa Diyos. Sa sandaling yun, na-realize ni Max na dapat niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan at gawin ang lahat upang talunin ang kasamaan. Dinala ni Father Tiago ang rifle para kay Max at nagsimula na siyang magsanay ng husto. Isang araw, nahanap ng 2 tauhan ang kampo ng pari sa gubat at binisita ito. Inalok sila ng pagkain ni Elias, ngunit walang awa siyang pinagbabaril ng mga lalaki. Bumalik si Max sa kampo at nakitang patay na si Father Elias. Labis siyang nalungkot at isang bagay lang ang gusto niya ngayon, ito ang maghiganti. Isinuot ni Max ang uniforme ng pari at kinuha ang kanyang rifle. Samantala, ilang miyembro ng kartel ang pumasok sa isang bar at pinanood sila ni Max mula sa malayo. Nilagyan niya ng bala ang kanyang rifle at sinimulan silang barilin. Pagkatapos nito, pumasok siya sa bar at binugbog ang mga lalaki hanggang sa mapatay silang lahat. Lumapit siya sa bartender at uminom ng alak na parang walang nangyari. Nang lumabas siya, pinalibutan siya ng maraming kalalakihan, ngunit isa-isa niyang tinalo ang mga ito gamit lang ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Ipinaalam kay Leclerc na merong pumatay sa 9 niyang tauhan at kanyang na-realize na ang tanging may kakayahan lang nito ay si Max. Samantala, 2 sasakyang puno ng mga goons ang pumunta sa nayon para kay Max. Sinorpresa sila ni Max nang itinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba ang hawak na rifle. Nalilito ang mga lalaki, ngunit pagkatapos nito, isa-isa silang pinatay ni Max. Bago dumating ang ibang reinforcement, naglagay si Max ng isang bitag. Dumating si Leclerc at sinabing maaaring nakalayo na si Max. Kalaunan, nakahanap si Magpie ng kwintas sa kwelyo ng isang lalaki at nang kunin niya ito, sumabog ang isang granada na agad niyang ikinamatay. Pagkatapos, nagpakita si Max at gamit ang kanyang rifle, sinimulan niyang pagbabarilin sina Leclerc. Nangako si Leclerc ng $100,000 para sa ulo ni Max para ganahan pa ng husto ang mga mersenaryo na patayin siya. Kalaunan, pumunta sa isang bar si Leclerc at ang kanyang mga tauhan upang pagplanuhan ang kanilang sunod na galaw. Sa kabilang banda, muling nagpakita si Max at sinabi sa 2 miyembro ng cartel na sumusuko na siya. Ipinaalam ng mga tauhan kay Leclerc na dala na nila si Max patungo sa bar, ngunit iniutos ng commander na patayin na siya. Subalit nagawang mapatay ni Max ang lahat na nasa sasakyan at pagkatapos ay binasag ang salamin upang patayin ang iba pang natitira. Kumuha siya ng grenade launcher at pinasabugan ang kanyang dating kasamahan na muntik na siyang mapatay noon. Matapos patayin ang mga tauhan ni Leclerc, pumunta na siya sa final boss, si Commander Leclerc. Nagawa niyang barilin si Leclerc sa kanyang tiyan, ngunit kailangan niya munang harapin ang isang bantay na madali niya namang napatay. Pagkatapos, kumuha ng espada si Leclerc at nilabanan si Max na merong dalang kutsilyo. Nakuha ni Leclerc ang kalamangan sa laban at nagawa pang ma-knockdown sa sahig si Max. Ngunit muling bumangon si Max at nagpatuloy ang kanilang matinding laban. Sa huli, nagtagumpay si Max at napatay si Leclerc na paulit-ulit niyang sinaksak sa puso. Sa katapusan ng pelikula, lumabas na siya sa bar at bumalik na sa simbahan. Nakita niya dito si Father Tiago, na sinabing sana'y magkaroon siya ng masayang buhay sa hinaharap, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.